May nagtag nga sa atin sa isang video na fresh daw na nangyari na isang Pilipina ang inaharang or hindi pinapayagang makapasok sa eroplano ng mga Cebu Pacific staff dahil sa nakita daw sa kanyang passport. Actually guys, nakita ko yung original uploader na si Ma'am Angie Lagonoy na papunta sa Japan nung mga panahong iyon. At yung video ay kuha pa noong December 2023. Pero guys, kahit luma man ay may makukuha tayong aral dito. Ayon kay Kabayan sa video ay hindi daw siya pinapayagang makapasok ng mga Cebu Pacific staff sa eroplano sa boarding area dahil daw sa nakitang marka or sulat ng ballpen sa tabi ng kanyang picture sa kanyang passport. Pero sinagot niya ang mga taga Cebu Pacific dahil sa check-in area nga nila or sa check-in counter at sa immigration ay nakalusot siya. Bakit sa boarding area kung kailan sasakay na ng eroplano ay hinaharang siya? Hi guys, baka kilala nyo itong babaeng to. Ito yung nauna na yan. Tsaka yung mga kasama niya dyan. Ito yung mga nag-trip sa akin, nag-power tripping. Hinold nila yung passport ko kasi nga mayroon lang naman nakasulat na ink na ballpen. Grabe. So yun guys, Tadaima Japan. Yun, yung nakita nyo yung unang video. Nag-power tripping sila mga bully. So sa Terminal 3 yan guys, Cebu Pacific stop. So kung kilala nyo yan, please pakishare to para hindi na siya pamarisan. Kasi imagine no, binuli nila ako, pinagtripan lang nila ako ng ganun-ganun. I'm sure marami na silang ginawang ganito. So pakishare nyo to guys. Kasi chinek nga ako sa check-in counter tsaka doon sa immigration ng Terminal 3 sa Pilipinas, hindi naman ako na-hold eh. Tapos, kasi nga yung passport ko, hindi ko alam ba't nagkaroon ng konting ink, may sulat doon sa may picture ko, sa tabi ng picture ko. So pinalagpas naman ako sa immigration at tsaka sa check-in counter. Tapos yun nga yung papasok na sa mismong eroplano, yun napagtripan ako unang-una yung bakla doon. Dalawa yung bakla doon, tapos yung babae nga nakita nyo na tapos ang sabi niya pa sa akin, talagang hindi daw ako makakabiyahe kasi nga may problema daw yung passport ko. Sabi ko nakalusot nga sa immigration tsaka sa check-in counter, sa inyo hindi. Sabi kesya daw sa kanila daw yung last. Tapos basto siya makipag-usap guys, sabi ba naman, yun nga may problema sa mo, kaya ipupul na yung yung luggage mo. Sabi ko kasi paano yun yung luggage ko na check-in na. Sabi hindi, ipupul yan. Sabi niya nga ganun, tapos sigaw pa siya ng sigaw sa mga... Base naman sa pagre-research natin sa DFA, ay maituturing ang Philippine passport na damaged passport or mutilated na tinatawag or yung nabago na ang physical appearance nito kapag number 1, hindi na mabasa ang mga impormasyon sa passport. Number 2, kapag hindi na makita ang photo or hindi na makita ang front page ng passport. Number 3, kapag naalis na ni isang pahina ang passport. Number 4, kapag natanggal na ang hard page or hard cover nito. Yung dalawa sa gilid guys, hindi yung cover na nilalagay natin. Number 5, kapag natanggal na ang tahi ng passport. Number 6, kapag nabasa or nalublob sa tubig. Number 7 at yung last, kapag nalagyan ng tinta at kumalat ito sa passport. Yan ang may tuturing na hindi na pwede gamitin or damaged passport na ang iyong Philippine passport. So, kung damaged na or may sira ang inyong passport, ay kailangan nyo nang bumisita sa pinakamalapit na DFA para ipa-replace ito. Sa sitwasyon naman ni Kabayan na may kunting sulat sa gilid ng picture ng kanyang passport, ay may tuturing pa nitong still na valid. Dahil kung hindi na sa immigration pa lang ay maharang na siya. Sa huli ay natuloy pa rin siya sa pagpunta niya sa bansang Japan base sa video. Kaya guys, ingatan natin at pangalagaan natin ang ating passport para hindi tayo magkaroon ng abala or aberya kapag babiyahe tayo.